Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning din sa mga estudyante ngayon pa lamang magbabalik eskwela matapos yung mga pag-ulan last week. At syempre good morning din sa mga magulang na abala na sa paghahanda ng almusal. I'm sure nagtataka kayo kung magiging maulan ba o maaraw today. Halina't sabay-sabay nating alamin. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo maghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Thursday morning, August 18, 2016. Ako po si Desiree Jonyong. Kung ang maraming estudyante balik eskwela na ngayong araw, ang ilan naman #walang pasok pa rin dahil ngayon sa epekto ng habagat. Sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, walang pasok all levels sa Apalit, partikular na sa Barangay Apaligi sa Pampanga. Kaparehong anunsyo din para sa Guagua, Lubao, Macabebe at Masantol sa Pampanga. All levels din walang pasok ngayong August 18 ang Mexico, Minalin, San Fernando at Sasmuan. Sa bahagi naman ng Pangasinan walang pasok, tatagal yan hanggang sa August 19 sa Calasiao at wala ring pasok sa Lingayen. Preschool to high school naman ang suspensyon sa Malolos, Bulacan at sa mga Tarim sa Pangasinan. Preschool to high school din walang pasok ngayong araw sa Dagupan City sa probinsya ng Pangasinan. At dahil nga mahigit 2 linggo nang inuulan ng ilang bahagi ng bansa, puntahan naman natin ang tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay nito. Batay nga sa datos ng ahensya hanggang nitong Miyerkules ng gabi, umabot na sa 33 incidents sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naitala. Kabilang dito ang pagkalunod, pag-apaw ng spillway, pagbaha, pagguho ng lupa, tulay at dike sa ilang bahagi ng Luzon. Umabot naman sa 55,963 na pamilya o mahigit 200,000 katao yung naapektuhan sa Luzon at sa Visayas. 14 naman na yung napaulat na patay, 6 ang sugatan at 8 pa yung nawawala, kabilang nga sa mga nasawi yung 2 menor de edad na natabunan ng gumuhong pader sa Maynila nitong nakalipas na linggo at yung ibang nasawi naman ay natangay ng pagbaha. Ayon pa rin sa NDRRMC, 4 to 6 houses yung nasira sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa talaan pa rin, hindi madaanan sa ngayon yung 24 roads and bridges sa Luzon. At kaugnay pa rin ang habagat, stranded din sa ilang pantalan yung 14 passengers batayan sa abiso ng Philippine Coast Guard. At kaugnay nga nito, nagdeklara na rin ng state of calamity sa bahagi nitong Dagupan City sa Pangasinan. Ganito rin naman yung dineleklara sa may bahagi nitong Pampanga kung saan umabot na sa 651.55 na ektarya ng mga fish pond at fish pens yung napinsala. At patuloy nga nating babantayan yung mga nabanggit na numero, subalit sa kabila nga ng mga hamon sa atin, mahalaga pa rin that we look forward into another day. Ang ating pong sunrise pagsapit yan ng 5:43 ng umaga, sunset naman natin 17 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi. Moonrise naman natin pagsapit yan ng 6:12 ng gabi, moonset 17 minutes makalipas ang 5:00 ng umaga. At dahil nga alam mo na kung anong oras yung moonrise, dapat alam mo rin yung tawag sa ating kasalukuyang lunar phase. Ang inyo pong masasaksihan mamayang gabi ay tinatawag na full moon. Sa ganitong phase, ang buong side ng buwan na nakaharap sa mundo ay nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Nangyayari ito kapag ang sun, earth at moon ay nasa iisang linya sa kalawakan. At eto, dagdag kaalaman pa, ang full moon ngayong Agosto ay tinatawag na sturgeon moon. Ito ay mula sa pangalan ng isda na kadalasang nahuhuli sa lawa sa Amerika during full moon.
At ito naman alamin natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Courtesy of Namria, along Manila Bay pagsapit ng 9:37 ng umaga, inaasahan natin aabot yung high tide sa 1.26 meters. Low tide naman natin, posible yan sa 0.8 meters pagsapit ng 5:33 ng hapon. At sa mga kanina pa nag-aabang tampok sa ating astronomiya, itong babae na nagsisilbing inspirasyon sa mga bata sa Africa. Masugid nga na iniikot ng astronomer na si Susan Murabana ang mga liblib na bahagi ng Kenya para turuan ang mga batang kababayan. Bagamat kilala bilang developing country kung saan limitado yung kanilang access sa mga makabagong teknolohiya sa larangan ng astronomy, pinatunayan ni Murabana na walang limitasyon sa pangarap, lalong-lalo na para sa mga bata. At ang mga dating bituin na tinitingala lamang nila, mas malapitan nilang nakikita gamit ang mga telescope. Binabalak din ng kanyang grupo na magtayo ng sariling planetarium. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.